Pag-usapan po natin ang strawberry jam at peanut butter business dito po sa Baguio. Ilan sa mga nauna kong business noon. Gumagawa po ako ng strawberry jam at saka peanut butter. Pero tinigil ko. Alam niyo po kung bakit? Along the way, na-realize ko na walang kita. Wala pong kita. Pero maaaring magtatanong kayo, bakit may mga peanut butter pa at saka strawberry jam na nabebenta? I-explain ko sa inyo kung paano yung business ng strawberry jam at saka peanut butter po dito sa Baguio. Ang number one na problem po dito sa peanut butter at saka strawberry jam sa Baguio, masyado pong maraming gumagawa. Na yung mga ibang new players, para makakuha sila ng customer, okay lang sa kanila na ang patong nila 5 piso sa isang bote para lang makabenta. Ngayon, pag naubos na yung puhunan nila, another new competitor will come to supply the market na ang tubo lang niya 5 piso, 10 piso lang sa isang bote. Alam niyo po kung strawberry jam at saka peanut butter, hindi naman masyadong marami ang kumukuha nun. So, yung 5 piso na tubo mo, masyadong lugi. Halimbawa, ang cost of production mo sa isang bote, 30 pesos. Tapos ang tubo mo, 5 piso. Tapos yung product mo, may i-stock siya ng ilang linggo, minsan isang buwan bago mabenta. Luging-lugi ka. Ito po kasi ang mistake ang nangyayari po. Mga pumapasok sa strawberry jam at saka peanut butter, dinadaan nila sa volume para makalaban sila. Pero ang totoo po niyan, sa ginagawa po nila, inuubos lang nila yung kanilang puhunan. Wala po talaga silang kita. Okay, hindi po uubra yung 5 piso na tubo mo kung ang cost of production mo nasa 30 pesos to 50 pesos. Hindi po pwede yun. Malulugi ka po. Mauubos lang ang iyong puhunan. Kasi hindi naman ang strawberry jam at saka peanut butter, hindi naman yan parang bigas na everyday maraming bumibili. Hindi po ganun yan eh. High price dapat ang strawberry jam at saka peanut butter. Mataas dapat ang kanyang tubo kasi may i-stock yung product. Okay? Ganun po. Hindi po yan basic commodity. Kaya hindi po dapat ilaban yan sa mass production ang labanan or volume ang labanan. Hindi po uubra yun. Lugi po. Okay, so actually ganito ang mga kumikita lang sa peanut butter at saka sa strawberry jam dito po sa Baguio, yung mga may pangalan na, yung mga kilala na. Nandyan na po sila Tantampos, sila Good Shepherd. Kilala na po sila. Kaya kahit na po mataas yung presyo nila, binibili sila. Kasi alam na ng mga tao yung kanilang quality kahit na mataas yung presyo. So kumikita sila. Ngayon, ang ginagawa ng mga new players, binabagsak nila yung presyo nila para makalaban. Not knowing, inuubos lang talaga nila yung kanilang puhunan. Ganun po yung nangyayari. So ganito ang suggestion ko sa mga gustong pumasok sa mga strawberry jam at saka peanut butter business. Ito yung suggestion ko. Huwag kayong lumaban sa volume. Huwag kayong lumaban sa babahan ng presyo. Huwag. Mauubos yung puhunan ninyo. Daanin po ninyo sa quality. Gumawa kayo ng recipe ng strawberry jam at saka peanut butter na maganda ang quality. Itataas nyo yung kanyang presyo at unti-unti nyong ipakilala yung inyong recipe. It will be a challenge, I tell you, kasi maraming gumagawa ng peanut butter at saka strawberry jam. Pero kung gusto nyo talagang pasukin yung business na yan, huwag nyong daanin sa volume. Kasi eto, I tell you, matatalo po kayo. Matatalo po kayo. Hindi po lahat ang labanan nasa volume, okay? Yung mga ganyang product, hindi naman yan bigas, hindi naman yan tinapay para pwede tayong lumaban sa volume. Okay, so pag-isipan niyo po yung mga
papasok po sa ganyang business. Okay? So, kita-kita po tayo sa mga susunod nating pag-uusap.